Dikit po ang nakikitang laban ni na US Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump base sa mga survey. Kalahati ng mga botante nakaboto dahil sa early voting. Ang epekto ng eleksyon sa Amerika dito sa Pilipinas sa pagsaksi ni Rafi Tima. Formal nang nagsarang early voting sa Amerika at bukas magsisimula na ang botohan sa mga polling center. May mahigit 100 at 61 milyong botante sa Amerika at halos kalahati sa kanila bumoto na sa pamamagitan ng early voting. Sa ngayon, nag-iikot si Democratic nominee Vice President Kamala Harris sa Michigan habang si dating Pangulong Donald Trump ng Republican Party nasa Pennsylvania, kapwa mga tinatawag na swing states. Base sa mga survey, walang malinaw na leader sa dalawang kandidato kaya kung sino ang mananalo sa 7 swing state, posibleng maging susunod na Pangulo ng Amerika. That's going to be really where the decision will be made, so to speak, dahil neck and neck sa lahat ng mga ibang mga states that will bring the electoral votes to close to 270. Ang 270 na sinasabi ni Ambassador Romualdez ay ang numero ng electoral votes na kailangan para manalo bilang Pangulo sa Amerika. Hindi kasi tulad sa Pilipinas kung saan ang may pinakamaraming boto ang mananalo. Sa Amerika, kung sino ang mauunang marating ang 270 electoral votes ang mananalo. Sa ilalim ng Electoral College System sa Amerika, kada estado ay may kaakibat na bilang ng electoral votes na umaabot sa 538 sa 50 US states. Bagamat pangatlo ang mga Filipino-Americans sa pinakamalaking populasyon ng Asian Americans ayon sa isang analyst, hindi ganun kalaki ang epekto ng mga Pinoy sa eleksyon sa Amerika. Yung bote nila magmamatter lang talaga kung nandun sila sa tinatawag nating mga swing states. Katulad ng Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. At sino man ang manalo sa dalawang kandidato, posibleng wala raw malaking pagbabago sa pulisiya ng Amerika sa Pilipinas. There might be a change in terms of the form but not necessarily in terms of the substance. Kasi meron pa ring elemento ng bipartisanship hinggil sa ano ba yung priority nila pagdating dito sa Indo-Pacific region. Ayan, of course, yung competition nila sa China at yung importansya ng mga alliances nila. Pero sa isinagawang forum ng Center for Strategic and International Studies kanina tungkol sa pamumuhuno ng Amerika sa bansa, nagbabala ang isang panauhin na may epekto sa ekonomiya ng bansa, sino man ang manalo kina Harris at Trump. In terms of promoting alliances and making sure, the Philippines are part of, Indo-Pacific economic framework and more investment, I think Harris is better. But in terms of, building a bilateral relationship, one based on personalities, one-on-one, I think that you would have, some opportunities there with Trump. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi.